1898 wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang magaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdanga na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition araw ngayon ng Martes, Agosto 9, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Education welcome ang balak ng mga mambabatas na magsagawa ng imbestigasyon sa 2.4 billion pesos na laptop purchase. Samantala naman, kampo ni dating Vice Presidential candidate na si Waldin Bello naglunsad ng fundraising drive para sa kanyang legal team matapos na arestuhin. Si Cardinal Tagle naman, malakas daw ang tsansang maging susunod na Santo Papa, ayon yan sa report. Samantala pa rin, bilang ng mga namatay dalan pa rin sa sakit na dengue umakyat na sa Pilipinas ng 344 ayon naman sa Department of Health. Si COMELEC Chairman Garcia naman umaasa na magtalaga si Pangulong Marcos ng IT expert sa poll body. Mamaya abangan din may kukuha tayo ng sitwasyon dyan po naman sa libingan ng mga bayani kung saan ihatid na sa huling hantungan mamaya si dating Pangulong Fidel V. Ramos. At sa ating international news, si US President Joe Biden nababahala sa pagpapalawig ng China ng kanilang military drill malapit sa Taiwan. Sa sports balita naman, ang national team Gilas Pilipinas ay nasasabak sa FIBA World Cup ay posibleng isa publiko na sa susunod na linggo ang mga players. At sa ating entertainment news, sa Filipino-American DC store na si Ella J. Basco inanunsyo ang kabibilangang upcoming crime series sa Hollywood. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, welcome umano para sa Department of Education o DepEd ang hakbang ng ilang mga mambabatas na pakialaman na rin at imbestigahan ang issue naman sa umano'y overpriced na biniling mga laptops para naman sa mga teachers. Una rito inireport ng Commission Audit o COA
ang 2.4 billion pesos na halaga ng mga laptop na binili sa pamamagitan ng procurement service ng Department of Budget and Management. Ito po yung tinatawag na PSDBM na overpriced at outdated pa. Bilang reaksyon, sinabi sa Bombo Radio ng DepEd spokesman na si Michael Tanpua, handa silang sumailalim sa proseso at tiniyak din ang kooperasyon sa Kongreso. Naniniwala ang DepEd na kailangang maresolba sa lalong madaling panahon na naturang iskandalo at tiniyak ang transparency sa mga hawak na records ng Department of Education. Binagyan din naman ni Atty. Pua sa Bombo Radio na hindi pa naman sasabihin o masasabi na merong anomalya sa pagbili ng mga laptop dahil sa wala pa namang final report ang COA at wala rin pa namang findings dito ang Office of the Ombudsman. Sinabi na rin ng Department of Budget and Management na magsasagawa rin sila ng pagbusisi at pananagutin kung sino man ang may sala sa questionabling pagbili ng mga laptop. Bate pa sa naunang report ng COA, sa halipan niya na mahigit sa 68,000 na mga laptop ang nabili para sa mga teachers, umabot lamang ito sa kabuang 39,583 dahil sa napakamahal. Sinabi na rin sa Bombo Radio ni Party List Representative Franz Castro mula sa Alliance of Concerned Teachers na dapat pasagutin din ng DepEd kung bakit pumayag ito sa rekomendasyon ng PSDBM. Si Congresswoman Castro at grupo ng Makabayan ay formal na rin naghain kahapon ng House Resolution number 189 na hiniling naman sa House Committee on Good Governance na magsagawa ng congressional investigation in aid of legislation. Samantala naman naglunsad ng fundraising drive ang kampo ng dating mambabatas na si Waldin Bello para yan sa pagpopondo ng kanyang legal team. Kasunod dito sa kanyang pagkakaaresto nitong Lunes ng hapon ng Quezon City Police District dahil sa kasong cyber libel. Nagbunsod ang kaso na isinampa ni dating Davao City Information Officer Jeffrey Tupas. Isiniwalat kasi ni Bello na noong nagsagawa ng anti-drug operation ang mga otoridad ng Davao ay nandoon sa lugar si Tupas. Itinanggi naman ni Tupas ang aligasyon ni Bello kaya ito ay nagsampa ng kaso. Inaristo si Bello sa kanyang bahay sa Quezon City at matapos na dalhin ito sa Station 8 ng QCPD, inilipat siya sa Camp Karingal. Isa sa mga dumalaw kay Bello ilang oras nung ito ay maaresto ay si Labor Leader Ludy de Guzman na naging katandem niya noong nakaraang halalan. Tumakbo kasing Pangulo si de Guzman habang si Bello ang kanyang vice presidente. Samantala naman sa ibang balita, nagpaliwanag ang Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang pag-downgrade ng economic growth ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng taong kasalukuyan. Iniulat ng PSA na bahagyang bumaba sa 8.2% kumpara sa 8.3% na tinatawag na Gross Domestic Product o GDP na unang inanunsyo ngayong taon. Ayon pa sa PSA, ang preliminary distributor sa downward revision ng Gross Domestic Product o GDP ay bunsod down ng adjustments sa real estate ownership, manufacturing, yung sektor, yung wholesale and retail trade, repair motor vehicles at motorcycles. Sa kabila ng bagyang downgrade, ang 8.2% growth ay manatili pa rin kabilang daw sa fastest sa riyon sa Asia sa naturang period. Sinasabing ang first quarter growth ay mas mataas pa rin sa pagtaya ng mga analyst. Para naman sa ibang mga analyst, inasahan nila daw na ang second quarter growth ay mas maaring umangat pa dahil naman sa gastusin noong nakalipas na May 2022 general elections. Mamaya na nga ang paghahatid sa huling hantungan sa labi ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa pamamagitan niya ng state burial. Pero bago yan, tayong magbalik tanaw sa ilang kabanata sa buhay ni FBR. Narito ang special report ni Bombo Marlene Padiernos. Ako si Fidel Valdez Ramos ay mataimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Matapang, masipag, masigasig, ngunit mapagmahal sa bansa at sa taong bayan. Ganyan ilarawan ng ilang opisyal, malalapit na kaibigan at ating mga kababayan si yumaong dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Bago pa man manungkulan bilang presidente ng Pilipinas, si FVR ay naging kaanib muna ng 20th Battalion Combat Team of the Philippine Expeditionary Forces to Korea
noong kasagsagan ng Korean at Vietnam War. Nanilbihan din siyang Philippine Constabulary Officer, AFP Chief of Staff at kalaunay naging National Defense Secretary sa administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ngayong araw ng libing ni dating Pangulong Fidel Ramos dito sa libingan ng mga bayani sa bahagi ng lungsod ng Taguig, atin munang balikan ang kaniyang nakaraan sa pamamagitan ng pag-ala-ala at paglalarawan sa kanya ng isang historiador at dating mga opisyal ng gobyerno na kanyang nakatrabaho noong siya ay nabubuhay pa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa kilalang history professor mula sa De La Salle University na si Professor Xiao Chua ay muli tayong nakapagbalik tanaw sa kasaysayan. Dito binigyang diin ng profesor na bagamat hindi perpekto ang yumaong presidente, ay napakarami naman anya itong positive qualities bilang isang individual at pinuno ng ating bansa na nakapag-ambag ng maraming bagay sa ating ekonomiya sa kabila ng malaking problemang kaniyang kinaharap sa kanyang pag-upo bilang Pangulo ng Pilipinas. Maraming naging problema tulad ng energy crisis na pinilit niyang isolve quickly by doing private public partnerships. No? He told the private sector to help us mitigate the energy crisis. Kaya dati, naabutan ko pa yun na yung mga classroom sa mga start ng kanyang term. Ang daming laging brownout. Yan ang namin doon, problema namin. So, nasolusyonan niya yan by and of course yung tinatawag na privatization, yung tinatawag na deregulation, binitawan ng pamahalaan yung ilang paghawak ng mga businesses sa private sector. At ito ay short term lang. Kumbaga, after 20 years, ibabalik ulit sa gobyerno, supposedly, at para gumanda yung serbisyo. Kasi privado na yung hahawak. No? At kumbaga, kasi ang gobyerno, marami nang inaatupag na problema, paano niya pagagandahin ng serbisyo sa mga dito sa mga entities na ito, no? Telepono, tubig, kuryente. Kaya pinrivatize niya. Yan ang ginawa niyang model yung sa England. So, in all fairness, 'di ba? Umalagwa yung ating services, umanda yung ating services. Nakita nyo na noong panahon na yun, nagsimula yung tinatawag na mga special economic zones. Nagkaroon ng mga trabaho, yung maraming tao sa mga processing zones na ito, export processing zones, mga iba-ibang mga kumpanya. Kaya marami rin siyang talagang naiambag sa ating ekonomiya at naging tiger cub economy. Isa rin sa mga gumunita sa mga alaala ni FVR si dating Presidential Advisor for Mindanao na si Paul Dominguez. Ibinahagi niya kung paano siya itinalaga ni Ramos bilang miyembro ng kanyang gabinete at kung ano-ano ang kauna-unahang marching order sa kanya nito bilang isang Pangulo. I had been appointed without my knowledge to be the President's Assistant for Mindanao. The first person I called was my brother Sani, and I said, "Do you know anything about it?" He said, "Yes, I do. I already accepted for you." I had this first extraordinary meeting. He said, "Well, I want you to be my personal representative in Mindanao. You need to become a government official because I will vest you with authority over all national government officials in Mindanao with the exception of elected officials." And then I asked him, "Sir, what are your marching orders?" He looked at me straight in the eye and he said, "Paul, we will remain in a campaign mode for the next 6 months." I said, "Sir, the elections are over." He says, "Yeah, I know, but we will continue the campaign for the next 6 months." So we went to work, and not only in Mindanao but all over the country, organized endless consultations involving thousands of people in gyms, and I remember a number of you were there. After 6 months, I believe in early January or February, we received a briefing by SWS, and Pepe Miranda, who was giving the briefing, said in his most serious tone, "Mr. President, we'd like to report to you
that over 50% of those we surveyed said they voted for you. Remember, FVR only attained 23.6% of the vote. After 6 months, the public said that over 50%, I think close to 60%, said they voted for him. They sat back with a big smile, and as a gentleman, their first strategic objective is achieved. Now we pursue the reform agenda at full force. Si former Foreign Affairs Secretary Delia Albert naman ay ibinahagi ang kanyang naging karanasan kasama si FVR. We are all familiar with FVR's famous battle cry for a caring, daring, and sharing society. I'm a fortunate witness to have seen a leader live a full life according to his values and principles. Firstly, I knew him as Manong Eddie, a name that his mother asked me to call him. Then I knew him as Ninong Eddie when he witnessed my wedding. He deeply cared for his family, his people, and his country. Second, FVR was a man who was likened to the biblical person Joshua, who led the people of Israel to the promised land and dared to effect major changes like he did in our political history. Thirdly, as President Fidel Ramos, who shared all that he could give of himself. Habang nagpahayag naman ng mataas na pagrespeto kay late President Fidel Ramos, si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon sa pamamagitan naman ng pagpasa ng isang resolusyon para sa pag-ibigay pugay sa kanya. Samantala, matatandaan na una nang ipinanukala ni dating National Security Advisor Jose Almonte na ibilang na rin si former President FVR sa mga national heroes ng ating bansa. Ngunit paglilinaw ni Professor Chua, tanging taong bayan lamang at walang paraan ng batas na itakda ang isang individual bilang isang bayani. Well, tandaan natin na wala namang batas o walang paraan ang batas para itakda kung sino ang bayani. Kailangan tao ang magsabi. Hindi wala tayo. Si Rizal, walang batas na nagsasabing nagde-declare na siyang national hero natin. At mahirap 'yun kasi kahit sino pwedeng isa batas. Kung may enough number sa Congress, magiging bayani na. Hindi maganda na ang tao ang nagtatakda. So kung alam nyo, kinikilala naman ng maraming tao ngayon pag tinignan nyo sa social media. Well, maraming galit kay Tabako, no? Mahilig siya magtabako, kaya yun yung tawag sa kanya. Sa mga hindi nakakakilala, no? Maraming galit sa kanya dahil nung pinrivatize yung mga kumpanya, isa na ang uncle ko doon, natanggalan sila ng trabaho sa gobyerno. So dapat secured yun, pero kumbaga nawala sila sa gobyerno. Yan ang mga kailangang tignan at kinikilala naman yung mga ganun, ano? Pero yung mga tao positibo naman marami ang positibo sa kanya at maganda nga tinitignan nila both the positive and the negative. Pasadong 10:00 ng umaga ngayong araw, inaasahang isasagawa ang inurnment ni former President Fidel Ramos sa libingan ng mga bayani kung saan naman nakatakdang ilagak ang kanyang huling hantungan. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan nyo mamaya, no? Babalikan natin yung issue pa rin dyan sa pambihirang state burial na igagawad naman kay dating Pangulong Fidel Ramos, iba pang mga report, kaugnay pa rin sa natura namang pangyayari. Samantala muna sa patuloy pa ng ating mga balita, isa umano si Cardinal Luis Antonio Tagle na sa mga napupuso ang susunod na maging Santo Papa. Ayon sa report ng Catholic Herald, ang isang napipili ring papalit kay Pope Francis ay si Hungarian Cardinal Peter Erdo, ang arsobispo ng Esztergom, Budapest. Lumabas kasi ang report na hirap nang makalakad si Pope Francis dahil sa pananakit ng kanyang tuhod at iniisip na raw na lamang kanyang pagreretiro. Nakasa din sa naturang report na nais doon ng Santo Papa. Isa pa raw sa napupuso ang pumalit sa kanya, ang Italian Cardinal na si Pietro Parolin, ang kasalukuyang Vatican Secretary of State.
Noon narito ay tinalaga nga ni Pope Francis ang dating Manila Archbishop na si Cardinal Tagle na maging isa sa 22 miyembro ng Vatican City Congregation for Divine Worship and the Discipline of Sacrament na pinamumunuan naman ni Cardinal Designate Arthur Roche. Noong 2019, tinalaga rin si Cardinal Tagle sa Prefect of the Vatican's Congregation for the Evangelization of Peoples. Samantala naman nagpasya ang Department of Foreign Affairs na panatilihin ang pagpapatupad ng Alert Level 1 sa Israel kahit tumigil na ang labanan sa pagitan ng Israeli at Palestinian forces sa Gaza Strip. Sa ulat ng DFA, walang Pilipino naman sa Israel ang nadamay sa labanan. Pinaalalahanan din ng DFA ang mga Pinoy sa Israel at Gaza na manatili sa loob ng kanilang mga tirahan at umiwas sa mga pampublikong lugar. Ayon pa sa DFA Guide para sa mga manlalakbay na Pilipino at manggagawa sa ibang bansa, ang Alert Level 1 ay isang yugto ng pag-iingat na ibinibigay kapag may mga palatandaan ng internal disturbance, instability at banta sa host country. Tiniyak din ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na ligtas ang mga Pilipino sa bansang Middle East. Napag-alaman ay pinatupad ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Islamic Jihad matapos nga ang hindi bababa sa 44 na sibilyan at militante ang napatay sa labanan. Samantala, balikan natin ito nakatakdang paglilibing paghatid soligantungan kay dating Pangulong Fidel Ramos. Una rito ay eksklusibong pinasilip na sa Bombo Radio kahapon yung paglilibingan doon po naman sa Labi. Ito po yung abo ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Ilang pang mga dagdag na kwento ni Bombo Raymond Tinasag. Buhay na Bombo Raymond. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane. Ito, live na live tayo ngayon dito sa Aquilacoran, yung mismong chapel kung saan ay ito na yung kumbaga huling misa, religious service para kay FBR. At alas 10 nga ng umaga, mamaya lamang ay siya na ay dadalhin sa libingan ng mga bayani. 10:30, Bombo Elmar, yung magiging schedule ng interment services para kay FBR. Pero kagabi, ito talagang dinumog o pinuntahan ng ating mga kabayan, lalo na yung mga opisyal ng pamahalaan na dating mga opisyal sa ilalim ng FBR administration. At kabilang nga sa salita, itong si Renato Valencia, ang dating SSS chairperson nung panahon ni ating Pangulong FBR Bombo Elmar. At kanyang kinikwento kung paano, yung kanyang naging karanasan kaugnay sa panunukulan ni dating Pangulong Ramos. Ito, pakinggan natin Bombo Elmar. I have been privileged to have had President Ramos as my mentor for 58 years. We also have been good neighbors in Ayala Alabang for over 40 years. And as most everybody knows, he loved to jog early in the morning daily. And when he was in Ayala Alabang, he would do just that. We happened to have a common street called Maria Cristina. He would stop by my house, ring the doorbell, and the whole household goes into mayhem until I'm able to join him. Later on, as he advanced in years, he shifted from jogging to brisk walking, which was more to my liking. I entitled my brief tribute to President Ramos in the words that came from him, which I quote, "I took care of Rene." In FBR's birthday celebration a couple of years back, my wife Lenny told me FBR whispered to her, "I took care of Rene." Indeed, FBR took care of me as he did of all who had the privilege of serving under him. He took care of me while I was in the military, and he watched over me as SSS president under his administration. Yan, Bombo Elmar, yung naging bahagi ng pahayag ni Renato ng De Valencia, yung dating SSS chairperson. At kapitbahay niya pala for 58 years doon sa Ayala at Makati
at mentor niya sa loob ng 58 years. Ito pa, kabilang hindi lamang sa mga dating opisyal ng pamahalaan ang nagbigay ng kumbaga parang ideology o kaya mensahe. Kabilang din yung nagbigay ng kanilang sharing sa naging karanasan nila kay FBR. Itong si Fernando Zobel de Ayala, ang President at CEO ng Ayala Group. Ito yung barkada natin, Bombo Elmar, si Ayala. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ng mensahe naman ni Fernando Zobel de Ayala. Ramos so deeply loved our nation that he did whatever was necessary to give the Filipino a better life, guided by the principles of fairness and integrity. This was his gift to all of us. We will miss his presence, guidance, and tenacity. We hope to build on this gift and create, together as one Filipino people, a just, progressive, and equitable nation that we all deserve. In FVR's words, kaya natin ito. May God bless the Ramos family and our former president, truly one of the greatest Filipinos to have lived. May he rest in eternal peace. Yan, Bombo Elmar, yung bahagi naman ng ating barkada. Ito kasama sa circle, ika nga, si Fernando Zobel de Ayala na nagbigay ng kanyang mensahe kaugnay sa kanyang karanasan, kaibigan at katrabaho itong si FBR. Kagabi rin, Bombo Elmar, ay kasama rin sa nagbigay ng huling respeto or last respect itong si VP Sara Duterte Carpio. At pero hindi na nabigay ng mensahe at kasama siya ng kasama sa mga kumbaga nagbigay din ng pakikiramay, simpatya sa pamilya ni Ramos, partikular kay Ginang Ming Ramos, Bombo Elmar. Talagang huling gabi na pala, no? At ngayon siguro talagang private na lamang at this point, at this moment in time, siguro talagang itong mga last minute moment for the family. I'm just curious, para sa kalaman din, kahapon, tinungo nyo kahapon itong lugar ng libingan ng mga bayani, Bombo Raymond. Para sa hindi nakakalam, yung lugar nyong kinalagyan ngayon na Heritage Park, kung saan nandyan yung chapel, ang abo ng dating Pangulo, gaano kalayo yan dyan sa libingan ng mga bayani, Bombo Raymond? Dahil ang sabi mo kanina, 10:30, yung pagbibigay pugay ng military honors doon sa bahagi ng libingan ng mga bayani. So, gaano kalayo naman yung lugar nyo dyan? So, kung anong oras alis kayo dyan, papunta ng libingan ng mga bayani, Bombo Raymond? Well, actually, Bombo Elmar, kung i-measure natin yung layo natin dito, kaliwa ko, bandang kaliwa ko, around 100 meters, yan na yung libingan ng mga bayani. Pader lamang yung pagitan. Pero hindi naman pwede na dyan lamang itawid. So more or less, iikot dyan sa bandang kanan ko, sa may exit. So yan iikot. So abuti dyan ng mga, well, let's say mga 30 minutes pagka alas 10 aalis dito, Bombo Elmar. So mga 30 minutes, yung funeral march na mangyayari. So mga around 10:30, nandun na sa libingan ng mga bayani. Tama ka dyan. At malapit lamang dito, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung libingan ng mga bayani. Yun ang ating pupuntahan din mamaya-maya lamang pagka-exit, pagkalis dito sa ating kinalagyan, sa mismong ating likuran, yung mismong chapel na nandun yung urn ni FBR, Bombo Elmar. Okay. So, Bombo Raymond, yung kahapon na nakita mo ng lugar, pakidescribe yung lugar na paglilibigan. Ito ba'y bongga? Ito ba'y nakalagay na dyan? Yung iba pang mga palamuti dyan? At sino yung kalapit na presidente, Bombo Raymond, na ilalagak itong abon itong si FBR, Bombo Raymond? Well, actually, Bombo Elmar, simple lang yung hukay, more or less mga 1 meter o kaya 1 square meter yung hukay. Tapos meron siyang plywood na parang magiging stage for the meantime na parang tutungan ng mga pupunta roon. Tapos may tolda na kumbaga pangsilong kung sakali magkaulan o mataas yung araw mamaya. Actually, simple lang, Bombo Elmar. Tapos sa bandang likuran
ng naturang magiging huling hantungan ni FBR, actually, hindi ko alam kung by coincidence o talagang by historical, nandun yung libingan naman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bongo Elmar. So yan, actually pinsan naman niya. So magkalapit talaga. Likod lang niya yung magiging katabi niya, Bongo Elmar, na presidente rin. So simple lang. Kumbaga parang mayroon lang pagtiranggal yung temporary na plywood stage ay parang lapid na lamang yung maiiwan doon, Bongo Elmar, signage na nandoon nakalaga ka si FBR. Pero mamaya ating ipapakita sa ating mga viewers, listeners, describe natin kung ano yung magiging, kumbaga, final na magiging itsura ng libingan, huling hantungan ni FBR Bongo Elmar. Kanina pina-flash natin doon sa ating social media, sa Facebook at YouTube, itong hantungan. Pero simple lang kasi hindi pa siguro inaayos, Bongo Raymond. So after this, ay doon na ayusin yan ng mga karpentero. Kanina nakikita natin na abala yung mga karpentero. May kwento daw dyan, Bongo Raymond, nung buhay pa itong si dating Pangulong FBR, binisita niya mismo yung kanyang magiging huling hantungan, in-inspection na. Can just imagine. Siyempre at his age ay yung sa libingan ng mga bayani. Kasi actually, Bongo Raymond, yung kanyang anak ay isa sa mga anak niya nilibing dyan sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Pati yung kanyang kapatid, si dating Senadora Leticia Ramos Shahani. Pero siyempre mas gusto niya yung sa libingan ng mga bayani. Diyan naman talaga siya siyang sundalo, Bongo Raymond. So yan yung mga kwento-kwento, mga trivia na bago nang bubuhay pa siya, in-inspection pa niya yung kanyang magiging huling hantungan na Bongo Raymond. That's right, Bongo Elmar. Kasi maliban sa he being a soldier, naging commander-in-chief o presidente pa. So talagang very much qualified, ika nga, na mailibing sa libingan ng mga bayani, Bongo Elmar, si FBR. So tingnan natin mamaya, maraming aabangan yung ating mga kabayan, mga kwento, at siyempre yung mga ritual, mga seremonya na ating ipaparating sa kanila. Lalo pat, kakaiba ito sa mga normal o mga ordinaryo ng mga paglilibing ng mga kababayan natin, Bongo Elmar. Okay, sige, Bongo Raymond, sabi ka natin pambihira, rare opportunity at moment na makalibing, paglilibing sa magitan ng state burial o kaya naman ay presidential burial o state honors na ibibigay ng Bongo Raymond. So abangan natin mamaya alas 10 ba yan, Bongo Raymond, so yung ating gagawing special coverage sa mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM, itong pambihirang pagkakataon na siyang masisilayan natin kaugnay ng paghatid sa huling hantungan ng isang dating presidente ng Pilipinas. The last time, Bongo Raymond, nag-cover tayo nung pumanaw si dating Pangulong Noynoy Aquino, pero at that time, hindi sa libingan ng mga bayani. At iba rin yung ritual doon na Bongo Raymond, although may full military honors, pero hindi sa libingan ng mga bayani, Bongo Raymond. Sige. Walang, kumaga, yung katawag na funeral barge. Bongo Elmar, saka yung watawat ng Pilipinas, although ay nakabalot doon sa kabaong ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero kakaiba kasi kapag mismong itatawag natin na state funeral, Bongo Elmar. So kakaiba yung aabangan ng ating mga kababayan mamaya dahil presidente na nag-avail yung pamilya sa naturang state honors or state funeral, Bongo Elmar. Sige, Bongo Raymond, abangan namin mamaya yung pagbabalik nyo, kaugnay pa rin ng special coverage ng Star FM at ng Bombo Radio kasama yung ating mga social media accounts ay ang gagawin nating special coverage. Maraming salamat, Bongo Raymond. Yes, Bongo Elmar, eto ngayon, so may pakita natin, medyo empty, and silent, ika nga, nag-aabang pa lahat dito ngayon sa Heritage Park dahil 10 to 10:30 pa naman yung movement na asahan natin. So live, kasama ko yung buong pwersa ng Bombo Radio Philippines coverage team. Mamaya, live tayo maghatid ng live, blow by blow, sa libingan ng mga bayani. Ito po, si Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, babalikan natin yan mga kabombo sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita.
Nasa mahigit 300 na raw ang mga nasawi na may kaugnayan sa dengue sa Pilipinas, ngunit ang bilang ng mga riyon na lumampas sa limitasyon ng epidemya ay bumaba na ngayon sa siyam ayon naman sa report yan ng Department of Health. Batay nga sa pinakahuling datos ng DOH, may kabuwang 344 na yung namatay sa hiyan ng dengue. Yung naiulat sa buong bansa mula lamang yan ng Enero hanggang Hulyo 23 ng taong kasalukuyan. Sa naturang ding period, inihag ng kagawaran o ng Department of Health, mayroong 92,343 ang mga dengue cases sa Pilipinas. Isang 118% na pagtaas daw ito kumpara sa 42,291 na kung saan nga kumpara noong nakalipas lamang na taon. Karamihan sa mga kaso ng dengue na iulat mula naman sa mga sumusunod na riyon. Yung Central Luzon, may gitna sa 15,000 yung mga kaso o dinapuan ng dengue. Central Visayas, may git sa 9,000. National Capital Region ay mahigit naman sa 7,000. Samantala, tumaas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Metro Manila at may Maropa area mula Hunyo 26 hanggang Hulyo 23. Noon narito, hinimok pa rin ng Department of Health na paalala sa publiko, isagawa yung tinatawag na 4S. Ito po yung strategy na search and destroy breeding places, secure self-protection, seek early consultation, at yung support, yung fogging, spraying sa mga hotspots areas. Ito higit daw na kinakailangan sa kasalukuyan naman, dilan po naman sa mga tag-ulan ngayon. Sa dagdag pang balita, naghalal ang House of Representatives ng 2 pang miyembro ng delegasyon patungo sa Commission on Appointment at mga committee chairman para unti-unting kumpletuhin ang mga posisyon sa Kamara. Kabilang pa sa napabilang sa Commission on Appointment ay sina Caloocan 1st District Representative Oscar Malapitan at Iloilo 4th District Representative Ferginel Biron. Samantala, 7 namang committee chairpersons ang pinangalanan ng plenaryo ng Kamara. Kabilang sa mga ito ay ang chairman ng Sustainable Development Goals, si SIBAC Party List Representative Eddie Villanueva. Visayas Development Ladies 2nd District Representative Lolita Javier. Welfare of Children, BHW Party List Representative Angelica Natasha Co. Special Committee on the West Philippine Sea, Mandaluyong Representative Naphtali Gonzalez II. Economic Affairs, Negros Occidental 1st District Representative Gerardo Valmayor Jr. National Defense and Security, Iloilo 5th District Representative Raul Buboy Tuas. Trade and Industry, Batangas 5th District Representative Mario Vittorio Marve Marino. Sa ngayon na hindi pa nalalagyan ng committee chairmanship ay ang Energy, Foreign Affairs, Health, Human Rights, Information and Communications Technology, People's Participation, Population and Family Relations, Poverty Alleviation, Public Information, Social Services, Veterans Affairs and Welfare, ang Basis Conversion, Food Security, Land Use, and Person with Disabilities. Samantala naman, umasa daw si Commission Elections Chairman George Garcia na magtatalaga ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mga information technology at management experts sa COMELEC. Sinabi ni Garcia na si Commissioner Marlon Casquejo na namuno sa steering committee sa 2019 at 2022 elections ay nakatakdang magretiro na raw sa Pebrero 2025 o bago naman ang tinatawag na midterm elections. Aniya, mas maganda kung isang IT expert na isa ring abogado ang sasali sana sa COMELEC. Itong ang kailangan dilan sa crucial daw ang mangyayaring 2025 election. Ito magdedesisyon kung ano ang gagawin sa mga lumang mga machines. Hindi pa nakapagtalaga si Pangulong Marcos ng 2 pang COMELEC commissioners na makakasama ni na Commissioner Garcia o Chairman Garcia, Commissioner Casquejo at Commissioners Socorro Inting, Amy Ferolino at Commissioner Ray Bulay. O narito hinira nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso itong sina Garcia at Neri bilang ad interim COMELEC commissioners kasama si Saidamin na Pangarungan bilang COMELEC chairperson. Magulitang hindi naman kinumpirma ng commission on appointments sa 18th Congress yung mga appointees naman ng dating Pangulong Duterte doon naman sa COMELEC. Samantala naman ating alamin dahil ang bilang ng mga walang trabaho sa unang 6 na buwan ng taong 2022, tumaas ayon yan sa PSA. May karagdagang pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Nasa halos 3 milyong mga Pilipino pa rin ang walang trabaho sa bansa.
Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang nasabing bilang noong Hunyo ng walang trabaho ay parehas din noong Mayo. Ito ay nasa 6% ang unemployment rate mula Enero hanggang Hunyo. Sinabi ni National Statistician Undersecretary Dennis Mapa na ang bilang ng walang trabaho noong Hunyo ay tumaas sa 2.99 million kumpara noong Mayo na mayroong 2.93 million lamang. Nitong Hunyo 2022, ang employed persons o bilang ng may mga trabaho o negosyo ay naitala sa 46.59 million. Ito ay mas mataas ng 508,000 kaysa sa naitala noong Mayo 2022 na nasa 46.08 million at higit na mas mataas kumpara sa bilang noong Hunyo 2021 na nasa 45.08 million. Ang unemployment rate nitong Hunyo 2022 ay nananatili sa 6.0% o 60 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo. Gaya rin ito noong 6% ng Mayo 2022. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Hunyo 2021 na nasa 7.7%. Ang unemployed persons o bilang ng nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Hunyo 2022 ay nasa 2.99 million. Ito ay nanatiling higit na mas mababa kumpara sa 3.77 million noong Hunyo 2021, ngunit bahagyang mas mataas kumpara noong Mayo 2022 na nasa 2.93 million. Ang bilang ng underemployed nitong Hunyo 2022 ay tinatayang nasa 5.89 million. Ito ay mas mababa ng 780,000 kung ikukumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Mayo 2022 na naitala sa 6.67 million. Isang magandang balita, sinabi ni Mapa na bumaba ang bilang ng mga underemployment at ang pagtaas ng bilang ng mga nagtatrabaho ng mahigit 40 hours dahil sa pagbubukas na ng ekonomiya. Mataas na yung percentage na nagtatrabaho ng 40 hours and above. So basically, dahil nga nagbubukas na yung economy, mas marami nang lumalabas dito at gumaganda. Pero ang sinabi ko kanina na hindi lahat, even in the wholesale and retail trade, hindi lahat ng mga subsectors ay gumanda, no? Natamaan yung mga subsectors na involved sa non-essential trading. Ito na sabi ko kanina. So medyo may nag-improve pero mayroon namang nabawasan. Ang reason kung bakit may tanong kasi kami kung bakit reasons for working more than 40 hours, ang isang rason dito sa June ay talagang of course wanted more earnings, mga 65% ang sabi. Pangalawa, requirements of the job, 33%. So ibig sabihin, ito ay signal na gumaganda na rin yung negosyo kasi nire-require ng employer na 40 hours and above. Pero ang significant pa rin ang nagsabi na they want more earnings, 65%. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, dahil sa naranasan nating patuloy na boost ng ulan, kukuha tayo ng update sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam sa pamamagitan niya ng report ng Bombo Radio Kawayan. Yes, maraming salamat Bombo Jane at ito nga at bagyang bumaba na ang level ng Magat Dam dahil sa patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng Nia Maris para mapanatili ang safe water elevation. Sa naging panayam nga ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Jelu Michael Dimoloy, ang Department Manager ng Nia Maris, sinabi niya na unang nagkaroon ng 1 meter na opening ang Gate 4 kung saan ay nasa 200 cubic meters ang
cubic meters per second ang kanilang unang pinakawalang volume ng tubig. Dahil sa ginawang pagpapakawala ng tubig mula sa dating 188.75 meters ay bumaba na ang antas ng tubig hanggang sa 187.35 meters above sa sea level. Batay yan sa huling abiso kaninang alas 6 ng umaga. At sa kasalukuyan, Bombo Jane, ay nasa 0.5 meters na lamang ang bukas na isang gate. At upang mabawasan din ang volume ng tubig na papakawalan ng dam dahil sa kawalan ng pagulan na rin sa kabila ng banta ng LPA at ng habagat. Ayon kay Engineer Dimoloy, hindi gaanong nakaapekto naman sa inflow ng Magat Dam ang inaasahang mga pagulan sa Magat Dam o Magat Shed o watershed areas. Dilinaw naman ni Engineer Dimoloy na hindi ang pagpapakawala ng tubig ang naging sanhi ng pag-apaw naman ng tubig sa Alicaucao Overflow Bridge. Dito yan sa lungsod ng Kawayan. Ang Magat River at Cagayan River ay nagsasalubong sa bayan ng Nagilian at hindi yan dumalaloy sa ilog sa Alicaucao dahil ito ay sakop na ng watershed areas ng Quirino at iba pang lugar sa lalawigan. At kung sakali man anya na mas malaki na ang outflow kumpara sa inflow ay maaari nang ma-terminate ang pagpapakawalan ng tubig ng Nia Maris mula sa nasabing dam. Ganito naman ang bahagi nga naging panayam kay Engineer Jelu Michael Dimoloy, ang Department Manager ng Nia Maris. Kahapon nga nung nagpakawala tayo, may tumawag ay nag-text na bakit daw kami daw ang cause ng ating pagbaha doon sa may Alicaucao Bridge. So gusto kong liwanagin na yung ating Magat River, ang nagsasalubong sila ng Cagayan River doon sa may Gamo. So hindi na dadalo yung tubig natin galing sa Magat dito sa may Alicaucao. So ang watershed naman nito is galing na sa Quirino and other parts ng Isabela. So yun ang natin maintindihan ng mga kababayan natin na yung ating Magat River at saka yung Cagayan River ay magme-merge sa may Gamo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo. Bombo! Bombo Jason, so nangulugan ngayon na medyo nakahinga na ng maluwag yung ating kababayan. Dumating ba sa punto na may naglikas dyan abang mula ng kalipas na araw, weekend hanggang kahapon na doon sa mga ilog? Dumating ba sa punto na nagsagawa sila ng preemptive evacuation o hindi naman? Bombo Radyo Kawayan. How's that, Bombo Jason? Yes, Bombo Elmar, mula sa mga nakarang araw, Bombo Elmar, kahit naman nagkaroon ng mga pag-ulan dito sa ating rehiyon, ay hindi naman umabot sa nagkaroon ng evacuation dahil na-control naman ang tubig, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan. Si Bombo Jason Felina, dyan po naman sa may Bombo Radyo Kawayan. Samantala, balik pa tayo sa ating mga balita sa inabangan natin na funeral mamaya, presidential burial kay dating Pangulong Fidel Ramos. Kung tutusin daw, wala namang batas o mandato ang pagsasagawa ng presidential funeral kung merong dating presidente ng Pilipinas ang namatay. Pero sa panayon ng Bombo Radyo sa kilalang historian at De La Salle University professor na si Xiao Chua at gayon din sa record ng Presidential Museum and Library, merong dapat sundin na protocols at mga tradisyon tulad na lamang ng pagdeklara ng incumbent president ng 10 araw na National Day of Mourning pagkatapos ng bandila ng Pilipinas sa kalahati, half-mast. Pagkatapos ito ay mag-aalok ang gobyerno sa pamilya na namatay ng state funeral. Ano nga ba ang state funeral, mga kabombo? Ang ibig sabihin nito, ang gobyerno ng Pilipinas ang gagastos ng funeral expenses. Bubuksan ang Book of Condolence sa mga local at foreign embassies, magsasagawa ng public viewing at pang-apat ang paggagawad ng military honors para sa yumao sa arrival, departure at sa paglilibing. Liban nito, tampok din ang inilatag na bandila ng Pilipinas sa kabaong. Merong nakatalagang nagbabantay na vigil guard ang tawag, pagsaludo gamit ang kanyon o kaya pagpapaputok bilang 21 gun salute at pagtugtog naman ang tawag dito sa militar ay taps sa panahon ng libing. Narito pang dagdag ng paliwanag ng kilalang historian at De La Salle University professor si Xiao Chua. Hindi ako eksperto ukol sa
kung paano ito ginagawa, no? Pero ang naiintindihan ko dito, pagka ikaw ay tinanggap mo yung offer, kasi i-offer sa iyo ng Malacanang yan eh. So we will, kasi former president ka, Malacanang will offer you state burial. Ano ibig sabihin ng state burial, no? Pag sinabi mong state burial, ang estado ang gagastos ng iyong libing. Oh? So gagastosan ng pamahalaan yung libing mo, magkakaroon ng ng yung mga parangal, may mga escort, may mga yung security niyan babayaran niya, no? So yun ang state burial, no? State funeral na tinatawag natin. Now, ang naaalala ko si Pangulong Cory, kasi kailangan tanggapin ng pamilya. So hindi pwede magkaroon ng state funeral kung hindi tatanggapin ng pamilya. So, pwede ring state funeral yan kahit hindi ka ilibing sa libingan ng mga bayani. May option ka na ilibing sa libingan ng mga bayani. At yun ang gagawin kay Pangulong Ramos. Kung hindi ako nagkakamali, biniro niya ako nung nasa libingan ng mga bayani kami na, dito sa lugar na ito, dito ako ililibing. May ganun siyang biro sa akin nun. Hindi ko alam kung doon nga siya ililibing, pero may mga instances na hindi tinatanggap ng pamilya yung state funeral. Pero pwede, kahit hindi tanggapin ng pamilya yung state funeral, pwede pa rin siyang gawaran ng tinatawag na military honors. So, ang Pangulo kasi, ang naging Pangulo ng Pilipinas, meron po siyang privilege na mailibing na may military honors. So, yung military honors dyan, yung may mga honor guards ka na magbabantay sa'yo, may honor guards na maglilibing sa'yo, and then may may musical tribute, may banda, yung tinatawag na raffles and flourishes, tsaka yung taps na parangal yun sa mga pagtulog ng mga sundalo, no? At sa yung flourishes, raffles and flourishes at drum rolls, ayan yung parangal din ng estado sa isang bayani, no? At yung 21 gun salute. So yun yung mga privileges. 21 gun salute is the highest form of salute for a sitting president or a dead hero. So soldier yan, o dating presidente, o national artist awardee, yan yung mga privileges. Kung ikaw ay isang tao na naging mahalaga sa ating kasaysayan. Yung delikadesa ng mga Aquino ay I mean, you can say a lot of things about them, pero kumbaga, matindi rin delikadesa nila. Kaya naman naming pondohan yung funeral ng kapatid yung nanay namin. Hindi na kami hihingi sa pamahalahan. Pero kasi syempre, iba rin yung iba yung dating kung state funeral. Kasi kung ikaw naman ay diyan, kumbaga, kung ikaw naman ay pwede ka namang bigyan niya, entitled ka naman dyan, ba't hindi mo naman tatanggapin, di ba? Hindi naman niya mapipili kung kailan siya mamamatay, pero parang coincidental lang. Lang, sana sumumpa na siya sa Agosto, kasi di ba, si Ramon Magsaysay namatay ng Agosto. Yung Manuel Quezon, namatay ng August 1, Cory August 1. Kung sumampa siya sa August 1, di tatlo silang presidenteng namatay ng... And August is our history month. Wow! History month natin yan. Oo. At yan din ang buwan ng wika. So maraming pangyayari yung Agosto. Actually, kaya August is history month kasi yan din yung panahon ng Philippine Revolution. Ang National Heroes Day natin ay nakatapat dun sa Philippine Revolution. So yan din yung and of course yung nangyari nung 1983. So and then yan ang features ng Agosto. So hindi pa siya yun nga sabi ko hindi pa siya sumampa dun sa Agosto So yan ating exclusive interview kay Professor Xiao Chua. So yan, kinumpirma niya na nung buhay pa si dating Pangulong FBR, biniro siya. Diyan daw siya lilibing sa libingin ng mga bayani. Itong state funeral ay hindi lamang para sa mga presidente, kundi inaalok din to sa pumanaw na Vice Presidente, Senate President at Speaker of the House. Noong taong 1993, pinirmahan noon ni FBR ang isang executive order na dapat ding gawaran ng state funeral yung mga national artists at scientists. Pero may kapangyarihan ding presidente na igawad ang state funeral sa sinumang mamamayan na deserving. Tulad na lamang sa nangyari noon sa yumaong dating DILG Secretary na si Jesse Robredo. Huling taon na merong state funeral ang Pilipinas noong pa palang 1987 bilang pag-ibigay pugay kay dating Pangulong Diosdado Macapagal. Huling state funeral yan. So mangyari muli mamaya. Itidila na rin sa pumanaw sina dating Pangulong Noynoy at Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Tinanggihan niya noon yung alok ng Malacanang na state funeral pero sinunod naman yung mga tradisyon, yung mga full military at highest honors. Hindi lahat ng mga presidente ay nakalibing sa libingan ng mga bayani. Sa libingan ng mga bayani, ang nakalibing doon sina Presidente LP Joe Quirino, Presidente Carlos P. Garcia,
Diosdado Macapagal at ang pinakahuli nga ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bombo International News. Nababahala si US President Joe Biden sa pagpapalawig pa ng China ng kanilang military drills sa bahagi ng Taiwan. Sinabi nito na hindi niya inaasahan na ang kalagayan sa lugar ay lalala pa dahil sa ginawang protesta ng China sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Dagdag pa nito na hindi naniniwala na palalain pa ng China ang ginagawa nilang military drill. Magugulitang pinalawig nga ng China ang kanilang military drill sa nakapalibot sa Taiwan. Mga Pinoy naman na doon sa Israel naghahanda sa posibleng patuloy na bakbakan laban sa Gaza dahil yan sa on-hold na ceasefire. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Bacolod. Inaasahan ng mga Pinoy doon ang posibleng patuloy na bakbakan pa sa gitna ng Israel at Palestinian militants sa Gaza ang magaganap. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Kian Carl Mariano, OFW na doon nakabase sa south ng Israel, natatakot sila dahil sa posibleng pagtama lalo na dahil doon palaging tumatama ang mga rockets na pinapalipad mula sa Gaza. Iba kasi yung nasa parang nasa battleground ka. Talagang ramdam mo yung impact kahit may sumasalubong na yung Iron Dome nila. Ayon naman kay Star FM Bacolod International Correspondent Heki Cardenas, na OFW din doon sa Israel, mas pinatibay ngayong taon ng Iron Dome pangontra sa pang-aatake ng Gaza. Year 2021, mas mababa, pero ngayon almost 100% effective yung performance ng Iron Dome. Kaya halos lahat nasasalo yung mga rockets na pinapalipad dito sa Israel. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Sa basketball naman, posibleng ilabas na raw sa mga susunod na araw ni Gilas Pilipinas coach Chat Reyes ang listahan ng mga manlalaro na sasabak sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Ayon sa coach na tuloy-tuloy ang kanyang ginagawang pakipagpulong sa iba-ibang mga opisyal ng PBA, UAAP at NCAA team. Maraming posibilidad niya ang lumitaw na posibleng may mga bagong mukha ang kanilang kukunin. Makakarap ng Gilas ang Team Lebanon sa Agosto 25 habang harapin naman nila ang Saudi Arabia sa Agosto 29 na ganapin niyan dito sa Pilipinas. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Pumanaw na ang veteranang singer na si Olivia Newton-John sa edad na 73. Ayon pa sa kaanak nito na binawian ng singer sa kanyang bahay sa Southern California dahil sa cancer. Unang na-diagnosed ito na may cancer 1992 at 5 dekadang career nito ay inilaan niya sa pagtulong sa charity. Ang British-born at Australian-raised star ay nagsagawa ng mga concert at mga albums bilang paraan para makatulong sa charities. Sumikat ito sa pagiging bida noong 1978 musical na Grease kasama ang actor na si John Travolta. Nagpaabot naman ng mga pakikiramay at pagdadalamhati ang ilang mga kilalang singer at Hollywood actors at actress sa pagpanaw ng singer. Samantala naman, Filipino-American DC star na si Ella J. Basco inanunsyo ang kabibilangang upcoming crime series sa Hollywood. May pagulat ng Star FM Baguio. Inanunsyo ng 15-year-old Filipino-American singer-songwriter at DC star na si Ella J. Basco ang kanyang kabibilangang upcoming crime series sa Hollywood na A Friend of the Family. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa singer-actress, ibinahagi nito na excited na siya sa nasabing show na ipapalabas sa Peacock. Samantala, kamakailan ay inilabas rin ito ang kanyang latest songs na Bubble Tea at Eye to Eye at proud ang young star na maging aktibo sa kanyang music at acting career sa US. As an artist, like music-wise, I really want to put out a really good album and hopefully go on tour with it. That would be so amazing, and I think that would be super fun to do. And as for my acting career, I think it'd be really cool to be the star of a coming-of-age film. Now is to embrace your culture and to embrace who you are, because that is truly who you authentically are is what really shows and what really matters. And I think if you really persevere and work hard and make sure that your voice is heard, that's all that matters.
Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-American singer-actress na si Ella J. Basco. Una nang bumida si Ella sa kanyang film debut sa DC movie na Birds of Prey bilang si Cassandra Cain noong 2020. Lumabas rin siya sa mga episodes ng Veep, Grey's Anatomy, Teachers, Superior Donuts at Happyland. Hi Star Nation, this is Ella J. Bosco and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo Bombo. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo Business News. Epektibo na nga simula kaninang madaling araw itong good news na muling pagpatupad naman ng oil price rollback sa mga produktong petrolyo. O narito nag-abiso kahapon itong Shell, itong Petrogas, yung Clean Fuel, yung GT, yung PTT Philippines, Unioil, Sea Oil. Yung presyo ng gasolina raw ay nagkaroon ng rollback simula kaninang alas 6 ng umaga. 2 pesos and 10 centimos sa kada litro. Habang doon naman sa diesel ay 2 pesos and 20 centimos. Nagpatupad din kanina ng rollback sa presyo ng kerosina, 2 pesos and 55 centimos kada litro. Samantala naman mga kabombo, ang Caltex Philippines nga ay nagpatupad ng rollback ng mas maaga sila. Kanina po yan alas 12:01 ng madaling araw, habang itong Clean Fuel naman bandang alas 8:01 pa. Mamaya-maya, mga few minutes na lang o seconds, ay ang kanilang implementasyon naman para sa rollback ng natura namang produktong petrolyo. Samantala, sa iba pa nating mga business news, abay, ikinalungkot ng ilang mga live sellers yung naging anunsyo ng kumpanyang Meta. Ito po yung sa Facebook, na kanilang tatanggalin ang live selling feature sa social media. Ito po yung platform na Facebook. Epektibo kasi sa Oktubre 1, hindi na maaring magsagawa live shopping event sa nabanggit na social media, itong Facebook. Paglilinaw po ng kumpanyang Meta na maaari pa rin namang magamit ang live event, subalit hindi ang pagsasagawa ng pagbebenta o yung live selling. Umaasa naman ang mga live sellers na makapagbenta pa rin sila sa nabanggit na social media platform dila naman sa lawak ng kanilang mga naaabot. Bombo Foreign Exchange Update. Bumawi ang halaga ng piso kontra dolyar at ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, malakas po ang piso ngayon nang makabawi ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas ng 55 pesos and 29 centavos. Yung Hong Kong dollar, 7 pesos 0.04 centavos. Singaporean dollar, 40 pesos 0.02 centavos. Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas ng 14 pesos and 71 centavos. Ang euro ay 56 pesos and 30 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph,
pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 2 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang alas sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod.